Ako si Tessie, isa sa manggagawa dito. Ang battery na ito, nagsimula po siya noong year 2000. Ang clay na gamit namin dito, take pictures without flashes. Ang clay na gamit namin dito, nanggagaling din dito sa Sagada, ngunit hindi ibig sabihin na kahit saan namin siya makita, ay pwede namin kunin. Kailangan namin maging environmentally friendly, at the same time, hindi amin. Kaya we try to check on the best area that we can have some. For example, to the road, on the road widening, usually in the middle of that mountain that is bulldozed, there can be good clay. So, hahakutin namin dito, ibababad namin, dahil pagkatapos ng babad, kailangan namin siyang salain. Sinasala namin siya ng 2 beses, hanggat makuha namin ang consistency of fineness na katulad po nito. Sa pottery, may 3 klase. Mayroon tayo yung earthenware. Ito yung low-fired pottery na kagaya ng gawain nila sa Vigan, sa Pampanga, at some other parts of the country. Ito yung pwede mong lutuan, lagyan na ng tubig at mga paso-paso. Sa amin po naman dito, it is called stoneware. They are high-fired pottery. Bagamat hindi sila pwedeng lutuan, ngunit microwavable and food grade, perfect for food containers, just like the porcelain. Yan. So, ang gawain, ilang kayo? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So, hindi naman kayong magbabayad, no? Isumita po yung nain niya. Okay. Yes. Okay, now, I will show you the making of the pot with the demo fee, which your organizer is going to pay. Okay? After my demo, kung may gustong mag-try, 100 pesos naman. Kayo na yun. So, ang unang-una kong gagawin, isesentro ko muna ang clay with the speed of the wheel and with the pressure from both of my hands. Ito ang centering. Importante na isesentro natin siya para maganda ang kakalabsan ng ating gagawing pot. Pag hindi kasi siya na center, we cannot shape it the way we want it. So, first and foremost, kailangan natin siyang i-center. At pag na-center naman po siya, ang unang-unang shape na gagawin natin ay cylinder. Cylinder naman po at cylinder ang nauuna bago natin siya i-shape to another shape. So, para gawin ang cylinder, lalagyan natin siya ng butas sa pinaka-center, and then from there, itataas po naman natin ang clay. Kung paano natin gagawin yun, i-compress sa ilalim, and then we slide our fingers up, up, up to the top. Ulitin natin para tumaas pa. Compress at the bottom, and then we slide our fingers up, and up, up, and up, and up to the top. Ito naman ngayon ang ating cylinder. Out of this cylinder, we are going to shape it to another shape. Sa shaping naman, ang pressure manggagaling from my inside hand. Itutulak ko ngayon siya palabas, habang tinutulak, tinataas, dahan-dahan. Dito naman po sa gitna, itulak natin paloob. Dahan-dahan, we will go up, 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 at bago sa pinakamataas, tulak natin palabas at magiging what you see. Sa pottery, it's about feeling. Always feel how thick or how thin, so you would know when to stop. So dito, pwede pa natin siyang palubuin ng konti, dahan-dahan, yan, yan. Dito naman po, para balansihin, tapos itulak nating paloob ito, para liliit naman. And that's how far the clay can go. It is a vase. Pero pwede po natin siyang gawing water jug. Lagyan lang po natin siya ng... There you go.
So, from here, ipapa-air dry namin siya ng 5 days. After 5 days, magiging leather dried siya. Babalikan namin, ititim namin siya sa pinakailalim, lalagyan namin siya ng tangkay. I-dry ulit namin siya ng 1 buwan bago namin siya lutuin, at 2 beses namin siya linuluto. Iyan ang pottery. Bow. Okay, mayroong gustong mag-try sa inyo? Okay. Kung wala, did you enjoy it? Yes. Thank you so very much. Enjoy more. Okay? Kung anong makikita dito. Maraming salamat sa inyo and keep safe. Thank you po. Thank you. Thank you.